Maayong adlaw sa tanan nga mga subscribers sa ato ang YouTube channel nga Dear Papa Joe Stories and Katabi with Ate Gems. Karong adlaw, atong paminawon ang laing na pud nga istorya nga pinadala sa ato ang letter sender ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og daghan mo magtulunan ang ato mga istorya dinhi sa ato ang YouTube channel. Ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Daghan kaayong salamat. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Eliana, nga usa ka probinsyana. Yes, I am proud nga tawagon ko nila og promdi, taga-bukid og ignorante. So what? Di ko mapiktuhan kay tinuod man, wa kyud na ko gikauwaw kung asa ko gikan. Kay matud pa sa panultihon nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Nagdako ko sa probinsya sa Negros. Dili na ako ipaklaro lang ha. Ang exact place kay doon na rabag yung mga tao nga judgmental. Ang nakahibaw sa akong tibok istorya kay turagyod nga mga suod na kong kahigala, kaila, and of course, ang akong family. Human sa akong high school graduation nagunahuna ko kung say akong sunod buhaton. Sayod naman gyud ko daan nga imposible nga makaproceed ko og college tungod sa kawadon. Ang akong mga ginikanan puros man mag-uuma. Unya, daghan pag gyud kami managigsuon. Unomi ka managigsuon ug ako ang ikaapat. Why bisag usan namo ang nakatunob og college. So ako, dili na pud ko mag-expect nga makapadayon kog eskwela. Bisan gusto gyud ta nako. Ganahan gyud ko nga moskwela Papa Joe. Pero unsaon man nga di man gyud makaya. Buwan kato sa Abril, summer vacation, ako ug ang ako ang mga amiga naglingkod sa daplin sa karsada. Palabay sa panahon, pawa sa kalaay. Taod-taod nakita namong niagi si Melba nga sexy kay gisuot. Si Melba mao ang amo ang silingan nga daghan kayog penpal nga foreigner. Mga 30 taon na ang iyang pangidaron ug daghan kayo siya gidala sa mong lugar ng mga foreigners. Klase-klase lang. Dunay Amerikano, British, Insik ug Japanese pero ambot ba nga wa magyud siya pakasli bisan usa sa iyahang mga pen pals. Pag-agi ni Melba sa mong tungod gitawag siya sa akong amiga. Ate Melba, doon na sa kay ka-meet up karon nga pinpal nimo no? Pangutana pa ni Marie nga akong barkada. Uday, doon na kaayo, obvious ba? Makita man nimo sa akong porma, di ba? Tubag pa ni Melba. Grabe tinuod kaayog porma si Melba, mubo kay sinina, unya nagstocking pag-itom. Taas kayo og high heel, unya baga kayog make-up. Bisag puting initan niya itong panahuna kay summer pagyud Papa Joe. May pakati Melba, sige ka kakaog lami sa restaurant kada date nimo sa mga penpal. Matud pa ni Marie. Pakuyog mi tibi. Sa gawas lang mi, matud pa ni Ana nga lain akong amiga. Magunsa man mo oy, ngano manguyog man muna ako. Tanawa, ha? Tanawa ninyo mga dagway ninyo nga mga bulingit kayo. Mga daga naman unta mo, mura mamugway. Sus, abot uy, mura mamugdagang yagit. Tubag pa ni Melba Papa Joe. Kinahan na magumi mo kaon og ice cream, mukuyog mi nimo para malibrihan mi nimog ice cream sa imong kano. Matud pa ni Marie. Huy, kaluoy ba ninyo mga bataa mo, mga patay gutom? Haha, sige, dali. Sakay mo dres tricycle kay nagpaabot na ako si John sa lungsod. Matod pa ni Melba Papa Joe. Og tuod man naabot mi sa among lungsod. Nag-inusara nga resort sa mong lugar kaniya to. Ug nangandam na si Melba nga musud sa saka restaurant kudiin. Nagpaabot ang iyang penpal nga Amerikano. O sige ha mga bata, diri lang mo gawas ha. Ay mo pag sabot nga o ay mo pagpasabot ba nga kaila ta ha. Pahatdan lang ta mo diri sa waiter og ice cream. Ay mo siglangas diha kay mauwaw ta. Matud pa ni Melba Papa Joe. Kaming tulo ni Marie ug ni Ana nagdungan mi og tando kang Melba. Wow, na kami nga naginaminam sa ice cream. Mga 30 minutos na mi nagpaabot nga hatdan mig ice cream sa waiter pero wa pa man gyud Papa Joe. Unsa ka og atong lilion no? Makita mo gyud nato sa bildo ng restaurant. Matud pa ni Marie.
Unya kay ang instruction na ba ni Melba nga di gyud ta pasamukon. Tubag ko pa. Bahala kay Eliana uy, ice cream ako gyari diri. Ug kung dili mo, ako ang moadto gyud bahala nagmasuko sa ti Melba. Matod pa ni Marie dayong barug ug paspas kay nilakaw paingon sa restaurant. Kami duha ni Ana nagpabilin sa mong gilingkuran. Wala mi mosunod kang Marie nga niadtong higayuna among nakita nga nanuktok sa bildo sa bungbong kundiin naa sa sulod si Melba ug ang ayahang kauban nga Amerikano. Nakita namo nga nagsinyasay sila, si Marie ug si Melba. Unya, kalit lang nga nidagan si Marie sa among nahimutangan. Naghangos si Marie nga nagkamay na munduhan ni Ana. Dali na mo, pasudlon tas Amerikano, matud pa ni Marie. Pagkadungog namo ni Ana paspas kaming nanagan paingon kang Marie nga naglakaw padung sa sud sa restaurant. Yes, Papa Joe, ingon mi kalaog og ice cream nitong panahuna. Sayod ang Ginoo nga nitong higayuna, ice cream ra gyud ang akong tuyo. Pero wa na ko damha nga mas labaw pa sa ice cream ang akong matilawan. Nibarog si Melba o gipalaila min tulo sa iyang penpal. I'm sorry John, these kids, they are hungry, street kids. They are here for the ice cream. Oh, poor kids. Mato pa ni Melba nga kung makasulti, murag yun og nakaminos namo. Street kids ang iyang pagtawag namo. Pero bahala na. Wa mi masakit sa iyang term nga gigamit. Ang importante namo, mao nga makakaon og ice cream. Oh, come on Melba, they're not kids anymore. And they don't look like kids from the street. Matod pa ni John nga smiling kayo ug friendly kayo namong tulo. But they are hungry. They are my hungry neighbors. Tubag pa ni Melba. Gipalingkod mi ni John sa ilang table. Ilang duha ni Melba. Nami silang tupad ug dili kay ice cream ra ang gipakaon niya namo. Giorderan mi niyang mga pagkaon nga lami kayo. Wa mi kasabot ug unsay pangan adto nga mga pagkaon basta lami siya Papa Joe. Human na magkaon giserve dayon ang dessert. Why lain kundi ang ice cream. Pero wa na may kasugakod og kaon sa ice cream tungod sa among kabusog sa pagkaon nga gipakaon ni John diri namo. Tungod sa kapusog, naglain na hinuon ang akong tiyan. Nangutan ako kang Melba asang CR. Tanawan ay mong kalaog. Gilamon-lamon mong guna ni mong taman. Di gisakitan na kagtiyan ron. Lakaw, tuwas at bango mo ng CR. Matod pa ni Melba. Nako, dungan siyang pagtudlo sa nimutangan sa CR gamit ang iyang simod. Dali ko nga nidagan sa gitudlo ni Melba nga CR. Nasyak ko sa kanindot sa sud. First time lang ni nako nga makasud og CR sa usa ka hotel. Humot kaayo og bugnaw pagyud. Ay, salamat kay successful ang travel nako sa China. Nakaginawa kog luag-luag ug lami na kaayo akong paminaw niatubang ko sa samin. Unya nakita nako ang akong naw nga lain kay gitsura. Sakto gyud si Melba nga gitawag mi niya og batang yagid. Gihilamusan na akong naong sa tubig gibasa ang akong buhok nga taas o kulungon pagyud. Nitakilid ko og pabalibali at ubangan sa samin. Nagkabulingit man ang di ay sa nga akong gisuot nga white shirt pants. Murag yun tinuod ko street kids tan-awon pero bahala na. Busog man pug ko. Okay na kaayo nako. Taud-taud ko nga naa sa sud sa CR o sa dihang natagbaw nako sa pagpanamin nigawas nako. Wa ko magdahom nga makita na ko si John sa gawas sa pultahan sa CR. Hi Eliana, this is just between the two of us. Hunghong pa na ako ni John, Papa Joe. Ha? What do you mean? Nakuratan pa na ko nga tubag niya. Can you write here in this paper your exact address? Matod pa ni John. Ako nga wa pa kayo nakasabot sa gusto niyang ipasabot, gikuha na ako ang ballpen o papel nga gigunita ni John o gisuwat ang among address. Unya, ako na siyang gibiyaan o nibalik ko sa among table. Taon-taon nibalik na po si John o nabantayan na ako nga mapasiklap na siya na ako pirmi. Humaan na ako og kaon o nila ni Marie og Ann na nanghid nami nga muuna na og uli. Muuna na lang minimo te Melbs ha, kay di na may ganahan makadisturbo ka. Oy, kami di ay nimo. Matod pa ni Marie.
Ay salamat, lakaw na mo'y panglayas na mo, busog na bitaw mo. Tubag pa ni Melba dungan siya pag-abog na mo. Doon na pa may problema, wa ma may kwarta kaplitis tricycle. Matod pa ni Marie. Murag nakasabot si John sa mga problema og nikuot siya kwarta o gitunol na mo. Dali po na ako gidawat o dali sad nga gidawat ni Marie ang kwarta. Pagkagabi padong nami mga tug dihang dunay nangayo o katahuran sa gawas. Giablihan sa kumpapa ang lalaki nga wa mi makaila og kinsa siya. Sir, may gabi, sorry kaayo sa disturbo. Ako di si Romel, ang driver sa katuristang Amerikano. Niagi lang ko tungod kang Ilyana. Matod pa sa lalaki. Ha? Sa'y tuyo ninyo kang Ilyana? Di aman siya diri sa sud. Tubag pa sa akong amahan. Gipasabot sa tao ang akong Papa Joe, kung kinsa si John. Wala na siya magpaligoy-ligoy pa. Prang kanyang gisulti kang papa nga nakagusto kuno kanako ang maong Amerikano. Flight naman ni Sir Ugma padung sa Manila. Kung di ninyo ikalain, giimbitar mo niya dito sa hotel karon. Kamong tibok pamilya, kauban siyempre si Ilyana. Matod pa sa driver. Nisintas sa kusuko si Papa siyang nadungog. Unsang klaseng tao nang imong amo nga mangimbitar o gabing dako? Kawa gyud niya respeto nga hapit naman tong gabi. Matod pa ni Papa. Gibalibaran ni Papa ang driver ug wa na kini nahimo pa gawas sa paglakaw Papa Joe. Diyang wala na ang driver, ako na pud ang giatubang ni Papa. Unsa man ning kakakiha Ilyana? Nag-apil-apil na day ka ng pinpalpilpal? Ha? Pangutana pa niya sa ako Papa Joe. Wa pa uy. Ambot nga nung nakagusto to siya nako nga igor magyuko ni kuyog ni Melba para makakaon og ice cream. Tubag ko pa. Kadlaw na lang wa ko makatug. Naglimbag-limbag ko sa kong higdaan. Nakagusto ko no sa ako si John nga bisag sa una pa lang niyang kita nako. Hinay kong nibangon og niya tubang sa ako ang karaan nga ayo nga buak na samin. Unsa kay nauyunan ni John nako nga kaitom nako. Hinuon taason ko nga pagkababae pero niwang masab ko. Ninapay buhok na ako nga kung kaayo. Nakuratan ko diyan nitingog si Ate Aida nga ako maguwang. Di ka katuon no nga naibgan kag kano. Unsaon lahi biya na sila gusto. Ganahan na sila mga exotic beauty. Sama nimo. Swerte kay ka. Ang ubang babae diyan nagkabuang og pamimpal para lang maminyo og foreigner pero ikaw wa na ka naghago pa. Ang pierna ang niduol sa barko. Anong di man mo i-grab ang opportunity? Matod pa ni Ate Aida. Pero ate, pinpal man gusto ni ng Melba. Mahug nga nangilog ko. Kung mo nang hitabua, tubag ko pa. Nganong mangilog ka man nga di pa man sila kasal. Maubitaw nga niari to sila mga foreigners dere. Para makipag-meet sa mga Pinay, di kay usa lang ang giarian na nila diri. Daghan sa lagpinpal para ilang mapilian. Pasabot pa ni Ate Papa Joe. Di balik ko og higda sa tapat ni ate para makatug ko. Giwala na ako sa kunahuna si John. Anyways, gibalibaran man sad siya ni Papa. Ugma, mobalik na siya sa Manila og ako. Unsa ra gud din taon ko, ngayang hatagan og importansya. Hapit ng buntag di nakatug ko. Nakamata lang ko dihang duna na say mga kasikas nga ako ang nadungog sa gawas. Paglilipan nako ang driver ni John na sadang ako nakita. Maayo kay nagmata na kay Ilyana. Tuwa na si John sa Manila pero naa siya gipahatag nimo. Matod pa sa driver Papa Joe. Pagtanaw nako, cellphone ang gihatag sa driver. Gipadala na niya nimo para iya ka makontak. Matod pa sa driver. Og di kay cellphone ra ang gihatag ni John nako. Doon na po'y kwarta nga nagkantidad og 5,000 pesos. Diliyutan ako dawaton, Papa Joe, pero di na lang ko magpakahipokrita. Nagkinahanglan ko kwarta. Siyempre, kinsay wa magkinahanglan kwarta, di ba? Gidawat na ko ang cellphone og kwarta. Taod-taod ni ring dayon ang cellphone o pagtubag pa nako as expected si John ang nanawag. Hello, Ilyana? Hi John. Thank God, I finally talked to you. Matod pa ni John. Why?
Why do you do this? I thought you and Melba have a relationship. Tubag ko pa. Not really. When I met Melba, she and I know that we weren't official couple yet. And then I saw you. I was mesmerized by your looks and your personality. Wa day ko makatubag kang John, Papa Joe. Mesmerized? How? Ngano good taon. Pagkita ni mo na mo nga bulingit man kay mi. Di ko makatuo nga magustuhan ko ni John. Pero mao yan sige balik-balik nga ako na kuno ang iyang dugay nga gipangita, Papa Joe. I will send you money now if you agree to come here in Manila. I'll be waiting for you here. Matod pa ni John. Naglibog kay ko kung si akong buhaton. Gipinsar-pinsar na ko og tama ng mga panghitabo. Sa banabana na ako ang iyang panginaron naa sa 70 years old siguro. Samtang ako, mao pala'y pag 17 anyos na ako. Niya itong panahon na. Ako nga inosente, no boyfriend since birth. Unsa man kahang ako ika-offer kang John. Ingon niya ito kalaw mong ginuuna diyang sa kalit lang dunay ni siyagit sa gawas. Iliana, gawas diha. Mangingilog og foreigner. Pagtambo na ako sa bintana, diha na si Melba nga nagwarawara siyang kamot. Isog kaayo og nakahibaw de siya nga nakagusto si John nako. Gigawas na ko si Melba og giingnan nga ngano man te nga kasayo ba nimo nagsyagit-syagit na mga diha? Aba, dramaturga ka, pa-inosente ka pa, pero sikrito ni kag labok. Nakaibaw na ko. Kaming tanang mga silingan diri. Nagisulot ni mo si John gikan nako. Kabaw naman unta ka. Nga, ako lang to si John. Kami ang nag-date. Pero ano, kung may gibuhat ni mo? Imong giilog. Suko pa og nanulisok pa si Melba nako. Wala na pud kayon si Papa siyang gibuhat og mao kini nagpatunga. Sila si Mama, ilang gipangkalma si Melba. Tinuod nga dunay ni Ari diri kang Iliana. Gisugo ni John pero wa man mo kuyog nga akong anak. Buot ipasabot nga wa siya mo patol sa imong kano tungod kay bata pa na akong anak. Wala pa siya siyang unahuna kanang mga butanga. Matod pa ni Mama nga to kang Melba. Og tungod niya to ni kalma si Melba og ni pauli sa ilaha. Niya tong tungura nakaingon ko sa kong kaugalingon nga di gyud ay pwede nga tubayan na ako si John. Karon pa lang gani nga nasayran ni Melba, gubot na kaayo. Nauwaw kayo ko sa iyang pag-iskandalo og ni katagyud sa tibuok baryo ang maong balita, Papa Joe. Di na ginunta ko, pero si John porsigido gyud. Way puas ang iyang pagtawag nako. I can't do it, John. What kind of neighbor am I? I am so ashamed here. Everybody's talking about me. They said I steal you from Melba. Matod ko pa kang John. Wa na magkanibaong og in English niya to nga nagpasabot nga to kang John pero wa gyud siya mag-give. All I need is just 1 or 2 days to talk to you and see you after that. It will be up to you. If you tell me that you don't like me, then I will respect you and will not bother you anymore. Matod pa ni John nako. Nagsabot-sabot may tibok pamilya og ila kong gipangutana og unsay akong desisyon. Nakadesisyon nako, Papa Joe. Makikita ko ni John. Pagkabaw ni John nalipay kay siya ug iya kong ipadadaan og kwarta og nasya ko sa kipadala nga kantidad nga 30,000 pesos para sa among airplane ticket ni Mama nga mo'y akong kuyog nga moadto sa Manila. Ug ang sobra ipabilin niya kang Papa ug sa akong mga igsuon. Pila may istorya nakasakay mi eroplano ni Mama paingon sa Manila. Mga ignorante pa kay mi. Pareho ming duha nga mga first timer nga nakasakay og eroplano. Ang instruction ni John nga pag-abot na mo sa airport, musakay mi og taxi paingon sa hotel nga iyahang gistayhan, Papa Joe. Pila ra may istorya nakaabot mi sa hotel ug sa gawas pa lang gisugat na mi ni John. Way kausaban ang iyang kaayo diri nako sugad pa niadtong una nako siyang nakaila. Gipakaon mi ni John ug iya ming gihatod sa room namo ni Mama. Pero pagkagabi, doon ako'y nadungog na tuktok sa gawas sa among room ug si John ang nasa gawas. Did I disturb you? Pangutana pa niya. No, I'm fine. What can I do for you? Tubag ko pa. Murag naglisod og tubag si John nako.
I just want to ask a favor if you don't mind. If it's okay with you, I ask you to sleep in my room. Matod pa ni John nako, Papa Joe. Napaatras ko, Papa Joe, sa akong nadungog. Wa man po namugo si John diyang wa ko makatubag niya dayon. Nangay siya sorry o nananghid nga mobalik na siya siyang room. Nisud ko sa banyo dito na gawaos ko, Papa Joe. Usa man gyud ang akong gusto. Nganong niaman ko din Hipokrita na kayo kung maingon ko nga tungod sa love. No, dili tungod sa love kundi tungod sa opportunity. Tungod sa kwarta nga maoy ako gikinahanglan ug mao ni sakto nga pagkasulti. Nakatug na si Mama diyang nigawas ko sa banyo ug namahid ko sa akong mga luha ug giablihan ang pultahan ug hinay ko nigawas ug niadto sa kwarto ni John. Thanks for coming, Eliana. Come here. Sit beside me. Matod pa ni John nga naglingkod sa dakong kama. Hinay kong niduol niya o nitapad niya. Relax. I won't bite you. And I won't touch you without your permission. I will respect you and wait until you're ready. Matod pa ni John. Nahuwasan yun ko niya itong igayuna o gituman yun ni John ang gingon niya nga di siya manghilabot nako. Kundi ko mismo ako ang mutanyag niya sa maong offer para sa akong kaugalingon. Nananaw min duha og TV hangtod nga nakatug min duha. Natug ko tupad kang John. Kadto ang unang higayon nga buhaton niya kung unsa iyang gusto pero wa niya buhata. Buntag na ko nibalik sa mong room ni Mama o niya gisultin na ko niyang tanan. Buutan ki siya mo Wa di ko niya unsaa. Pabuton na ko niya sa saktong panahon nga ma-ready na ko. Aduna pa siya gingon mga pagtuon ko niya sa Amerika is a fiancé. Matod ko pa nga to kang Mama. Naarag yun na ni mo tanan anak. Kaming imo mga ginikanan suporta rami nimo. Parehuming may way mga grado ni Papa nimo. O wa pod may mahatag nga mayong kaugmaon nimo. Kumpara nimo maayo ang imong ugma kang John, wa mi supak. Ang mahimo ra gyud namo mao ang pag-ampo nga way daw tang may tabo nimo. Nakahilak ko sa gisulti ni Mama, Papa Joe. Nagakus na ko siya og hugot kayo. Ma, para inyo bitaw niya akong gibuhat. Gusto ko nga mahawas na sa kalisod. Kamo ni Papa, di ko ganahan nga sa hangtod nga magumalang si Papa sa bukid. Gusto ko nga makasuway pa mo kaharuhay. Nakahilak si Mama pero wa siya. Wa siya mahimo gawa sa pagakus nako, Papa Joe. Paglabay sa tulo ka adlaw ni balik na si John sa Amerika. Iya kong gibinlan og dakong kantidad para gastuon nako sa ako ang visa application. Gitagaan po ko niya kwarta para kang Mama para ipapalit og yuta nga giyuman ni Papa. Tambag ni John nako nga di lang sa ako papulion sa Negros para paglikay sa kagubo tungod kay nasuko pa man gihapon si Melba nako. Si Mama lang ang niuli ug ako ang nagrent og apartment sa Manila samtang nagprocess ko sa mga papilis. Pila ka buwan po ko nga pinaabot na ako nga makomplito ang akong visa application ug dako na akong kalipay diyang na-approve ang akong visa. Nalipay ko nga naguol tungod kay padayon akong malayo sa akong pamilya ug ang pinakasakit pa gyud wala na gani ko makapauli sa mga sa Negros. Si Mama ug Papa lang ang niadto na ako sa Manila ug sila pod ang nihatod na ako sa airport. Ma, Pa, diri rabiya mo kutob, di na mo kasud, so unsa man. Babay na lang ninyo. Matod ko pa dungan sa paghilak og taman, Papa Joe. Naghilak pod sila si Mama ug Papa unya ila kong gigakus. Nahala, ayo na sige hilak. Di ba mao man ni imong gusto? Natuman na Eliana. Pagamping dito og ayaw gyud kalimot pagampo sa Ginoo ha. Matod pa ni Mama nako drib na ako, Papa Joe. O sige ma, timanan ko na imong tugon nako. Salamat kaayo. Manawag ra ko niyo dayon inigabot nako didto. Gigakus nako sila for the first time unya gikuha nako ang bag. Dihan ako sa entrance sa gate, dihang nakalingi ko nila pag-usab. Nibako na pud og taman. Gusto na ko silang balikon og gakson pero wa na lang nako buhata. Base nun niya, og di na ko makapadayon pa og larga.
Way bisan gamay nga kakulian ang akong biyahe. Nakaabot ko sa Amerika o gitagbo ko ni John o gidalaso sa kadako kayong balay ug mao dito gitawag og mansyon. Dito pa nako naibaw-an nga dato day kayo si John. You must be very lonely living alone in a very big house. Matod ko pa niya. Not anymore. You're here, my love. Tubag pa ni John. Pinangga kay ko ni John og bisan og kami lang duha nagtapad og higda so sa kakama pero gibarugan lang gihapon niya ang saad nako nga di ko niya hilamtan og di nako kabubuton. In return sa iyang kaayo nako, ako siyang nga giatiman pag-ayo. Kanabang halos di na siya mulihok, gisilbihan ako siyang taman sama sa kahari. Pila ka buwan na nilabay nagpakasal mi si John og sa gabi sa among kasal mao ang time nga akong gihatag ang akong pagkababae niya. Ready na ko sa kamaayo niya nako o sa akong pamilya angay lang nga gantihan ako si John Papa Joe. Nahitabo gyud ang paglapa sa imported nga leon nga to sa lokal nga karnero. Nisamot kaayo si John nako. Siya pa gani ang magsigi pahinomdom nako nga magpadaog kwarta sa Pilipinas. Di pa gyud igo ang iya pag yung pagpaskwela nako. I wanted to pursue your studies here in the US, matod pa niya. But I'm scared, John. I'm still not very good in English, tubag ko pa. Well, this is not about the language. It is education, the greatest wealth which no one can take away from you, matod pa niya nako. Bachelor's degree in physical therapy ang akong nga gikuhang kurso. At first, naglisod yun ko, struggling kaayo tungod kay bag-o na ako ang tanan. Lahi ang teaching kaysa akong naandan nga edukasyon sa gamay namong barangay sa Negros. Pero nadugay na anad ko naka-adjust o malipay kayo si John nga makakita sa kundag kong grado. Human sa 4 ka tuig na human na ako ang pagka full-time student pero kinahanglan pa ko nga mo-enroll para Doctor of Physical Therapy nga mahuman pod og laing 4 ka tuig para maka-practice. Do you want to visit your family in the Philippines? Pangutana pa ni John nako. Nalipay kay ko siyang gisulti nako. Yes, of course. I miss my family so much. Tubag ko pa. Excited kay ko sa kong pagpauli sa Pilipinas. Di makakuyog si John nako tungod kay doon na siya sa kasuon ng mga properties. Ako lang usahan uli o nalipay po ko pag-abot nako sa mga lugar sa Negros. Wala na masuko si Melba nako kay naminyo na po siya og laing nga foreigner nga usa ka hapon ug lumargahay na ganit sa Japan. Murag ikog naibtan og tunok nga finally nakatunob ko og balik sa yuta na akong natawhan. Nibisita nako sa akong mga amiga nga sila si Marie ug Ann ug gitagbaw gyud nako sila sa mga pasalubong ug gitagaan po nako cash. All is well, Papa Joe. Di na ko ma-imagine ang kadako sa blessings nga niabot sa akong kinabuhi. Way kabutangan ako kalipay nga magtanaw nila ni Mama ug Papa ug maayo ang ilang pagkabutang. Labi na si Papa nga pagikan ako 5 years ago adto sa uma tibuok adlaw. Uwan ug init kayahon lang para mabuhi ang iyang pamilya. Pero karon nananom lang gihapon si Papa pero sa iyahang garden na lang. 1 week before ko mobalik sa Amerika niadtong dito ko sa Cebu na malit ko pasalubong para kang John. Gusto po ko nga makasuroy og Cebu. Samtang naglakaw-lakaw ko sa kanakong mall diya sa North Reclamation area, kalit nga dunay ni kablit sa kong likod. Miss, wait lang. Paglingi ko pa o sa kabatanong lalaki nga gwapo, taason og mistisuon. Imo ning panyo nga natagak, pangutana pa sa lalaki dungan pagtunol sa usa ka panyo. Oo, ako na, salamat. Tubag ko pa dungan sa pagdawat sa kumpanyo, unya mitalikod, ug ako siyang gibiyaan pero nisunod siya nako. Miss, pwede magpaila-ila, ako din si Stephen. Ikaw? Matod pa niya. Samtang paspas na nga nag-apas nako. Iliana akong pangan. So, karon nga nakibaw na ka, pwede na ko nimo biyaan ug bupadayon ako sa kong lakaw? Doon na pa ito ko ilaing gusto di ay. Pwede mangayo sa imong cell number? Matod pa sa lalaki, Papa Joe. Grabe ang gat sa mga lalaki, diretso-diretso nga bisag karon pa may nagkita, sa una-una pa na ako, Papa Joe, presko na. Sige,
Kuha mong phone para masave ni mo nga akong number. Matod ko pa niya. Aha, pero wala ba ko'y phone? Akong mama ang naaso, inig-abot na ko sa mua, manguham lang ko sa akong mama. O cellphone para makatext ko nimo. Nakasmile ko sa kainusinti sa mga lalaki. Di ko ako ballpen o papel sa akong bag o niya gilista ang akong number para ihatag niya. Pagabot na ako sa hotel, niya na pagkagabi doon ako i-text nga nadawat gikan kang Stephen. Na-surprise ko sa kong kagalingon nga nitubay ko niya og teksanay. Sa una, walay mali siya o out of respect lang ang kong pag-reply sa mga mensahe pero after 1 week nga nagbinaluay mi og mensahe, naka-feel ko og something strange Papa Joe. Di na ko matugkad og sa to. Di pud na ko gustong tugkaron tungod kay minyo kong dako. The night before ko mobalik sa Amerika, akong gitextan si Stephen. Steph, di na ko mo text nimo ha kay mulargan ako. Ato na kog layo. Matod ko pa ngadto niya Papa Joe. Mularga ka asa man? Pangutana pa niya. Basta sa layo. O di na ka pwede mo text na ako dito. Matod ko pa. Kung mauna biyaan ako nimo. Di ko makapugong pero unta magpadayo lang gihapon natong komunikasyon. Pwede man siguro nga mukontak ko nimo, di ba? Pangutana pa niya. Ani na lang Steph. Kung okay ra nimo ayaw gyud og pag-ilis og number. Kay who knows, makagayon ko contact nimo. Ako rin mo tawag nimo, matod ko pa, ngadto niya. Ni-promise siya nako nga di gyud siya mag-usab og number. Magpaabot ko na siya nako. Nakapahiyom ko diyang nisakay nako sa replano and by the time nga makatext ko niya og usab, for sure, dili sad siya available. Sa iyahang naong pa, gwapuhon og sakto jud kayo sa barog. Imposible nga mawad-an siya og mga chicks Papa Joe. Nakabalik na ko sa Amerika o niya nipadayon ako sa kong pag-eskwela. Huwag kausaban ang pagpuyo ni John. Pinangga kay ko niya ug ako siyang giatiman bisan og nag-eskwela ko. Usa ka adlaw ana kalit nga nitunga sa balay ang upat ka mga anak ni John. Puros na di mga dagko ang iyang mga anak ug dunay mga pamilya na usab. Nakita nako nga murag naglali sila ni John ug siyang anak. Kung ingon na ani na gani ang eksena, magpalayo dayon ko para matagaan ako sila privacy. So wala pa nilakaw ang iyang mga anak, usa nila ani duol nako. Oh Yana, you're aware that we don't like you, right? How can a 17-year-old fall in love to a 70-year-old man? Except for money, right? But we'll see. We'll see how far you can go. If daddy can't walk anymore, maybe you don't know yet, but our father is sick. And you being his wife, you should take care of him. Masakiton de si John. Kadto pala na ko ni bawaan Papa Joe. Dunay cancer si John ug mao na day nga lahi na siya maglihok-lihok. Sa kong atubangan gipugos niya pagpakitag lagsik pero niabot gyud ang adlaw nga luya na kayo siya. Sama sa gingon ni sa anak ni John nga maglisod na gani kini og paglakaw. Bisan gamay wa na ko ipabati kang John nga wa na siya silbi niining kalibutan na. Nisamot ang akong pagatiman niya. Halos di ko mabuwag niya labi na og wa ko'y klase. John, I want to stop studying so I can take care of you full time. I want to be with you always. Matod ko pa niya. No, don't stop. Whatever happens, you will finish your course. Remember, education is the only wealth that no one can take away from you. Tubag pa ni John Papa Joe. Di gyud ko niya pandangon og pag-eskwela. Doon na may nooy may gi-hire nga nurse nga mo-assist niya ug wa ko. Pero naaga niya ako gyud ang personal nga moatiman niya. Tungod kay doon naman lagi kwarta nilanat gyud og pila ka tuig ang kinabuhi ni John pero mao lagi in and out sa hospital. Naatol pag yun nga exam week nako para sa kong finals dihang ni grabe siya. Gi-admit nako siya sa hospital ug wa na ko mabiya niya. Bisan pagluya na kayo ko. Ako paghihapon siyang ginahuna. Magyana, go home and study. You need to pass the exam, remember? Matod pa niya nako. No, John, I don't think I can pass the exam anymore.
and study right now or studies are not my priority. It's you, John. I want to stay with you. I don't want to go to school anymore. Matod pa nako niya. Pero hinay niyang gipislit ang ako mga kamot o gipugos o smile ang iyahang mga lips, Papa Joe. Listen to me. Go home and study. When you pass the test, I'll be the happiest person in this world. And it's your gift to me. Matod pa niya na ako. Nipatuko niya, Papa Joe, ni pauli ko sa amua og nagtuod ko para sa akong mga test. Sa tinudanay lang, wa na ko mag-expect nga makapasar ko. Pero sa adlaw sa akong test, gibuhat na ko ang tanan na ko makaya, ang tanan na kong answers, gipahinungod na ako nga tukang John. Ug tuod man, Papa Joe, nakapasar ko. Usa na ko ka-license nga physical therapist. Excited ako nga gibalita nga tukang John pero wa na siya reaction. Sa akong good news niya, kay naa na magud siya sa ICU niya itong panahuna o critical na ang iyang kahimtang. Laing duha ka adlaw ang nilabay, hingpit na ko niyang gibiyaan. Wa na siya. Wa na ang lalaki naghatag na ako sa tanan ug unsay naabot na ako, Papa Joe. Sa adlaw sa lubong ni John, mas kusog pa ang akong paghilak kay siyang upat ka mga anak. Nangandam na ko daan sa kong kagalingon. Nakaibaw ko nga human sa kamatayon ni John, wa na ko'y katungod sa iyang mga properties ug wealth. Okay lang. Dako lang yapon ko pasalamat kay bisag wa na siya nakahuman ko og license pagani. Pwede ra ko mangitag trabaho. Kaya na kong buhion ang akong kagalingon ug pamilya nako sa Pilipinas. Usa ka adlaw gipatawag mi sa abogado ni John ug ang iyang upat ka mga anak. Na-shock ming tanan sa pagbasa sa last will ni John. Ngayang gibilin, tanan diri nako. Nakasulat dito nga naaran nako ug pila ang akong ihatag sa iyahang mga anak. Di ko laog ang pagkatao, Papa Joe. Akong gisugyot nila ug musugot sila nga bahinon sa 5 kabahin ang kabili ni John. Nisugot man po ang iyang mga anak o gihatag pagani nila nako ang mansyon. Wala na sila'y kasuko nako. In fact, dako ang ilang pasalamat nako sa pagatiman nako kang John. Dako gyud ang akong bahin plus napagyud nako ang mansyon. Pwede na gani og di na ko mo trabaho pero dili ka na mo'y gusto ni John. Gipaskwela ko niya kay gusto siya nga doon ako'y career. Kanabang doon ako'y ikapasigarbo sa akong kagalingon. Almost 3 years na ang nilabay sa pagkamatay ni John. Og mga 2 years na ko nagtrabaho sa usa ka kumpanya isip licensed physical therapist. Usa sa nalipay sa akong achievement mao ang mga anak ni John nga usahay magbisitaan nako. Liliana, you're working too hard. Why not take a leave? Visit your family in the Philippines. Matod pa sa anak ni John. Sakto siya. Kinahanglan kong bakasyon og nakadesisyon ko nga muli sa Pilipinas. Happy sila si mama ug papa hangtod ako mga igsuon nga makauli ko. Ako silang gisuroy sa Cebu. Nangadto mi sa dakong mall diya sa may North Reclamation area. Ug dito kalit nga ni Santom sa kong nahuna ang usa ka pangitabo last na akong bisita sa Pilipinas. Gi-check na ko ang akong roaming phone ug giscan ang list sa phone book. Ipangitaan ako ang number ni Stephen unya ni type og text para niya sa kadugay nga nilabay nga katuigan. I don't think nga buhi pa ang iyang SIM-pack. Pero nag-text gihapon ko. See me sa SM second level tunga sa hagdanan nga spiral mga alas 10 sa buntag ugma. Mao kini akong gi-text nga to niya Papa Joe unya nanguli na mi sa akong pamilya sa hotel nga among gistayhan. Pagkaugma sa buntag sayo ko nga nangandam para moadto sa SM. Kinahanglan nako nga moadto sa dili pa ang alas 10 sa buntag. Plano gyud nako nga mosayo pero wa ko ma-expect nga sobra ka traffic di ay sa Cebu. Niabot ko sa mall almost 11 na sa buntag, Papa Joe. Lakaw dang dagan ang akong gibuhat para makaabot sa second level. Sa tunga sa spiral sa hagdanan. Diya pa ko sa layong bahin pero nakita na nako ang lalaki nga naglingkod ug nakita nako si Stephen nga nagsigtan-aw sa iyahang relo. Padung na kini mulakaw sa pagtuo nga di na ko mutunga. Mao nga gipakusgan nako ang akong pagdagan. Ug tuod man
Naabtan nako siya, Papa Joe. Mulakaw na ka? Matod pa nako niya. Nilingi si Stephen nako, nitutok nako nga way pamilok unya kalit nga nigakus nako. Wait lang Steph, doon na pa kay angay mahibawaan nako. Matod ko pa niya. Nang lingkod mi sa bench, diya sa tunga-tunga sa mall o dito akong gitug-an niya tanan. Ang tanan party nako kang John. Nagtuko nga ma-turn off siya nako, ma-discourage ba o moatras sa ayahang nahibawan nako. Nga usa ko kabiyuda, pero wa Papa Joe. Hinuon iya kong gidawat. Na-feel magud niya ako nga sincere siya ug most of all, iyang gipakita nako nga love ko niya. Tuig 2012 niya to siya Negros para mamahay nako. Unya gitakda na dayon ang among kasal pero sa wa pa ko mapakasal kang Stephen, ako sang gitawgan ang Amerika para may mahibaw sa mga anak ni John. Ako silang gipaybaw nga magminyo nako ug wa sila pagdili ug happy kay sila nako Papa Joe. Tuod man nakasal mi ni Stephen diri sa Negros ug sa pagkakaroon duha na ang among anak ug magatuan nami sa Amerika kay doon naman gihapon ko'y mga properties dito. Pero wa na ko ni trabaho dito sa Amerika. Hinuon nagtukod ko og clinic nga usa ka physical rehabilitation facility diri ra pud sa Negros para magamit ang ako ang nahuman nga propesyon Papa Joe. Daghang kay salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi o ginaot pa nga nalingaw ang atong mga followers sa ako ang gi-share nga istorya sa kinabuhi ug gugma. More power Papa Joe. Kami ni Stephen mao imong number 1 fan diri sa Negros and hopefully makakita mi nimo when this pandemic ends. Mobisita mi nimo diya sa Cebu. Promise. Dini na lang kutob. God bless. Imong magtatampo, Ilyana.